But at the same time, mga kapiksi, nandun din yung nangangarap pa kayo ng mas mataas na kabuhayan, mas mataas na antas ng kabuhayan. Kung ano yung meron kayo ngayon, grateful kayo, pero kung meron pa kayong pwedeng gawin para sa pagtupad ng mga pangarap nyo sa buhay, hindi pa rin kayo tumitigil, mga kapiksi. So, nandun pa rin. At saka ito guys, parang feeling ko sa future, parang magkakaroon ka ng time na yung sarili mo naman iintindihin mo, no? Yung sarili mong ambisyon, labas na yung pamilya mo, 'di ba? Kumbaga nabigay mo na sa kanila yung mga dapat na ibigay mo sa kanila, and this time sa future parang dadating yung time na uunahin mo naman yung sarili mo. And hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is past, present, future. Ito isang timeless reading guys para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Libra. Ito mga kapiksi. So Libra guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Timeless reading mga kapiksi. Pag sinabing timeless, anytime na mapanood nyo yung video guys, pwede siyang mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate right now mga kapiksi, pwede kayo mag-try next time, next year, next month. Baka by those time maka-resonate na kayo sa mga messages para sa inyo. So ito yung unang spread natin mga kapiksi, is ito yung recent past or yung past energy nyo. Maraming negative energies dito sa recent past nyo mga kapiksi. Meron dito yung presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element din kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a person na water sign. Dito guys, parang naipit kayo sa isang sitwasyon na wala kayong choice kasi kailangan yung gawin, especially kung mga breadwinner kayo mga kapiksi, kasi for some of you parang nararamdaman ko na nag-ibang bansa yung iba sa inyo, nag-OFW siguro kayo guys ng ibang bansa, or kailangan nyo magtrabaho ng malayo sa pamilya mga kapiksi, and yun yung sacrifice na mabigat para sa inyo. Malungkot, but wala kayong, parang yung iba sa inyo walang choice kasi breadwinner kayo ng family nyo. Ibig sabihin, pwedeng kayo yung inaasahan ng pamilya nyo, maraming umaasa sa inyo, ganyan, and sa kagustuhan nyo na kumita ng malaki, or maaaring may opportunity na dumating sa inyo sa abroad, kaya sinunggaban nyo na mga kapiksi. Ito'y dahil sa pagiging responsible mo, no? Kumbaga parang pinili mo yung choice na yan kasi responsible ka sa mga obligasyon, talagang binitbit mo alang-alang sa pamilya mo, alang-alang sa mahal mo sa buhay. Pero malaki yung sakripisyo para sa sarili. Yung lungkot nandun guys, yung iba nai-stress kasi pwedeng hindi naman masyadong kagandahan yung inyong napuntahan na trabaho or pagkakakitaan sa ibang bansa, and yung iba sa inyo parang pikit mata na lang na ginagawa nyo yan mga kapiksi para lang makasurvive kayo dyan sa choice na pinili nyo. Kasi syempre guys, we have to admit, no, okay, sige, malaki yung kita sa ibang bansa kasi iba yung currency niyan, iba yung value ng pera nila, 'di ba? Pero hindi lahat ng trabaho madali pag nasa ibang bansa, guys. Swertihan kung mabait yung amo mo, swertihan kung okay yung mga kasamahan mo sa trabaho. Pero may mga cases na yung mga kababayan natin naaabuso sila, 'di ba? Pagdating sa ibang bansa, naaabuso yung iba, nabubuli yung iba, minamaltrato, yung mga ganon guys. So hindi natin yun nakikita kasi ang habol lang nung iba sa atin is kumita ng pera, di ba? Pero kapag nandun na, minsan tinatago din nila, hindi nila sinasabi sa mga pamilya nila para wag silang mag-alala sa Pilipinas. So yung iba sa inyo guys, parang ganun yung pinagdadaanan or pinagdaanan ng iba sa inyo sa recent past, sinasarili nyo, and sabi ko nga guys, parang pikit mata na
tinatanggap nyo yung sitwasyon na yan kasi yung iba sa inyo parang walang choice, okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Hindi naman lahat magre-resonate kasi hindi naman lahat nasa ibang bansa. Pwede rin naman na kahit hindi ibang bansa yung pinuntahan nyo, pero let's say for example, nandito lang kayo sa Pilipinas, pero yung trabaho nyo, nandun yung guys, no, yung parang pasan-pasan nyo yung mga bigat ng trabaho, bigat ng kalooban. Yung iba sa inyo parang walang masabihan. Yung iba sa inyo guys parang nasa depression state, no? Yung pelikula ni Vice Ganda, yung Breadwinner. Yeah, so hindi ko yung napanood pero obvious naman kung tungkol saan yung movie na yon, na parang shoulder niya lahat ng kaya niya para sa pamilya. So for some of you pwedeng ganun talaga yung na-experience nyo mga kapiksi. Alright? Now, eto sa present situation nyo mga kapiksi, yung iba sa inyo nagkakaroon naman ng pag-unlad, pag-asenso, especially guys, syempre kung nasa ibang bansa kayo, sabi ko nga, iba yung currency ng pera nyo, so nararamdaman nyo unti-unti naman talagang umuunlad, umaasenso, umaangat yung inyong kabuhayan mga kapiksi. Pero yun nga, may kapalit yan ng mga sakripisyo, no? Itong mga sakripisyo na to hindi to nakikita ng mga kapamilya mo or kamag-anak mo, no? Parang sinasarili mo lang. Pwedeng merong ilang nakakaalam pero parang hindi naman nila masyadong pinapansin kasi hindi naman sila yung nakaka-experience. Yung iba sa inyo guys, maaari talagang nabubuli, no? Mga boss na bully, mga kasamahan na bully, minamaltrato, and yun nga, sabi ko sa inyo, parang tinitiis nyo. And for some of you guys, parang meron naman kayong nasasabihan, probably isa or dalawang tao, pwedeng partner mo or specific person or siguro best friend mo, ganyan, tungkol dyan sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. And kahit papano, masaya ka na doon na merong nakakaalam, meron kang nasasabihan, meron kang nahihingahan ng loob mo doon sa mga nangyayari sa inyo. So it's enough for you para, alam mo yun, kayanin or pasanin yung mga hirap ng kalooban mo mga kapiksi. So, there's always a choice, guys. Syempre, choice nyo naman yan kung talagang gusto nyong manatili sa ganyan or kung gusto nyong umiba ng landas. Guys, pwede rin kayong manghingi ng tulong sa mga kamag-anak nyo, sa pamilya nyo. Sabihin nyo sa kanila na hindi ko kaya mag-isa, diba? Sabi nga ni Vice Ganda dun sa pelikula niya, sino ba kasi ang may sabi na isa lang dapat ang breadwinner sa pamilya? Hindi naman, diba? Hindi naman ganon. Kung kaya nyo na magtulong-tulong lahat, diba? Para mas mapagaan yung pagdadala ng mga gastusin or bigat sa pamilya, mas maganda talaga tulong-tulong mga kapiksi. Pero compared sa past mo guys, yung present situation mo, you are in a much better place in terms of pag-unlad, no? Kasi kahit pa paano umuunlad naman na yung buhay mo, nakakasahod ka na, nakakapagpadala ka sa pamilya mo. So parang yun, achievement mo na yon sa sarili mo. Parang sinasabi mo na hindi pala nasasayang yung mga sakripisyo ko para sa kanila. Okay? Alright. So, comment down below guys, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito naman, nakikita natin is yung sa future energy nyo, mga kapiksi. So, maghanda kayo guys sa future nyo guys kasi maaari kayong maka-experience ng financial constraints. Baka meron kayong mga unnecessary expense na pagkakagastusan, medyo malaki-laking pagkakagastusan mga kapiksi na for some of you pwedeng hindi nyo inaasahan. So, make sure na palagi kayong merong emergency expense guys, no, or emergency savings para sa inyong mga emergency expenses. Okay, so dapat talaga merong savings na nakabukod na eto gagastusin ko lang to in case of emergency. Usually naman yung mga emergency, diba, yun yung kapag may na-hospital, may na-disgrasya or may repair na kailangan, diba, na gawin yun. Yeah, so make sure na paghandaan nyo yan guys. And also if ever man, no, na knock on wood, syempre wag sana magkatotoo, baka mawalan kayo ng trabaho, diba? So nangyari yan ng pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Isa na ako sa natsugi, no? So sa mga ganong pagkakataon, dapat handa din kayo. You have to anticipate na employment is hindi naman permanent.
may hangganan din. So, paghandaan nyo yan mga kapiksi. Alright? But at the same time, mga kapiksi, nandun din yung nangangarap pa kayo ng mas mataas na kabuhayan, mas mataas na antas ng kabuhayan. Kung ano yung meron kayo ngayon, grateful kayo. Pero kung meron pa kayong pwedeng gawin para sa pagtupad ng mga pangarap nyo sa buhay, hindi pa rin kayo tumitigil mga kapiksi. So, nandun pa rin. At saka ito guys, parang feeling ko sa future, parang magkakaroon ka ng time na yung sarili mo naman iintindihin mo, no? Yung sarili mong ambisyon, labas na yung pamilya mo, 'di ba? Kumbaga nabigay mo na sa kanila yung mga dapat na ibigay mo sa kanila, and this time sa future parang dadating yung time na uunahin mo naman yung sarili mo and tutuparin mo naman or gagawa ka naman ng paraan para matupad mo yung pangarap mo para sa sarili mo. So, maganda din itong sa future na to mga kapiksi. Okay? Alright. So, i-mind mo niyan guys sa comment section. Katuparan ng mga pangarap yan. And, itong mga magagandang kabuhayan mo right now, no? Kasi maganda yung status ng buhay mo, maunlad, magandang pagbabago yan. So, i-mind mo yan sa comment section mga kapiksi. So, bunot lang tayo ng isang card pa dito, Libra, para sa iyong additional message. Ayan, no? Your treasure is at hand. Nasa kamay mo. Parang sinasabi dito na nasa kamay mo ang kayamanan. Or yung kayamanan nandyan lang sa paligid mo, mga kapiksi, no? Kailangan mo lang i-focus yung attention mo dun sa desire mo, sa abundance, sa riches, sa mga bagay na gusto mo, and magmamanifest din yan in your physical reality. Basahin natin to guys, no? Sure, you can always find prettier, handsomer, skinnier, wiser, richer, younger zipper. But more often than not, one learns the most, laughs the loudest, and smiles the widest with those they've already found, especially when they stop looking elsewhere. Okay? Ibig sabihin nito guys, ikaw yung kayamanan mo, no? Ikaw yung kayamanan mo. Don't stop for anything else sa paligid mo. Yes, they are resources. Resources yan, yung mga nasa paligid natin. Pero ikaw yung pinakamagandang kayamanan sa buhay mo. Ikaw yung pinakamagandang investment mo sa buhay mo. So, you treasure yourself, mga kapiksi. Stop looking around. Stop comparing your life with other people, mga kapiksi. And just learn to live your life to the fullest. Appreciate mo. I-appreciate mo ikaw. Alagaan mo ikaw. Love yourself. Respect yourself. And prioritize yourself then, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.